Sama natin si Sure. Doc Jubert Benedicto. Marami ngayon nagpapakita sa akin ng mga x-ray results na may finding ng mga basal pneumonia. So, pero negative naman sila sa mga COVID test. Ano ba itong mga ganitong x-ray results? Tandaan po natin na kasi yung nagbabasa po ng plaka, syempre binabase niya lang doon sa plaka, hindi niya nakikita yung pasyente. So usually kasi, pwede po kasing non-specific finding lang yan. Ibig sabihin, hindi lang huminga ng maayos yung pasyente, nagkaroon ng crowding ng normal structure doon sa baga. Kaya po pwede siyang basahin sometimes ng radiologist na pneumonitis or basal pneumonia. Pag ang isang pasyente nasabihan may basal pneumonia, tapos wala naman siyang lagnat, wala siyang ubo, ibig sabihin baka mali lang yung x-ray result? Or mali lang yung paggawa ng x-ray sa kanya, yung technique. So, hindi huminga ng maayos yung pasyente, hindi siya natapat na maayos dun sa plaka, kaya nagkaroon ng crowding ng structures. Para palang ECG finding yan, no? Maraming mga abnormal na normal. Tama. Oo. Oo, marami. Tapos, pagdating sa pneumonia, marami rin ba may pulmonya ngayon? Ano rin ang sintomas? Siguro dahil sa nagbabago-bagong panahon, tapos sabi ko nga, unusual tong times na to. Yes, marami pa rin pong nagkakapulmonya ngayon. Pareho po kasi ang kanyang presentation. No? So, ubo, lagnat. Pag matatanda po, nagkakapulmonya, not necessarily ubo, lagnat. Ang maaring sabihin lang nung lolo or lola, parang nawawalang ganang kumain, nanghihina, walang energy, hindi nakikipag-interact. Maari pong senyales yan ng pulmonya. So, minsan nakikita po syempre talaga yung pulmonya sa x-ray. Mas madali pong kapitan yung mga may comorbidity po na tinatawag. So, nasabi ko na nga, ang mga matatanda, mas madaling kapitan, may mga diabetes, may mga sakit sa baga, mas madali po silang kapitan kumpara siguro sa isang individual na walang comorbidity. Ano, Doc Jubert, yung tinatawag na walking pneumonia? Meron ako mga pasyente, may pulmonya, may lagnat, may finding, pero parang kinakaya-kaya nila. May konting sinat-sinat lang. Meron talaga ganun, Willie, kasi tandaan po natin yung manifestation po talaga ng mga disease. Depende yan sa immune competence ng isang individual, tsaka syempre yung sa dami ng bakterya na pumasok sa kanya. So considering, kunyari, bacterial pneumonia to, no? So yung isang pasyente, maaring yung sinasabi nga nating atypical yung organisms na pumunta sa kanya. So ito po yung mga pasyenteng parang wala lang, konting ubo, konting sinat, nung in-x-ray may pulmonya, kaya siya walking pneumonia. Meron din pong ibang may viral pneumonia, so yung kasama po ng trangkaso, minsan tumatama din po yung virus na pangtrangkaso or influenza sa baga, kaya po nagkakaroon din ng konting pulmonya. Pero dahil maganda pa nga ang reserba ng isang pasyente, ng immune system niya, hindi po naging florid, hindi naging garapal yung manifestation ng pulmonya. So parang yung individual, napaka-minimum ng symptoms, yet nung nakita mo sa x-ray, may pulmonya na. Pag ang isang pasyente may pneumonia, let's say, syempre sa panahon ngayon, isipin, baka may COVID din o walang COVID. Nag-iiba ba ang gamutan kung pneumonia lang o may halong COVID? Bale kung sakasakali, kung pulmonya lang yan, talagang binibigyan po namin ng antibiotic. So yung antibiotic dahil po doon sa pulmonya talaga. Sa COVID, dahil wala pa naman pong antibiotic na talagang proven na against COVID, so usually po, hindi po kami nagbibigay, lalo na kung ang pasyente ay hindi hospitalized. Hindi hospitalized. So usually po talaga ang binibigay naming mga antibacterial na drug ay para po talaga dun sa pulmonya, not necessarily dahil dun sa COVID. Kung may pulmonya, pwede rin ba ginagamot sa bahay? At ano magagawa nila sa bahay? Yes, pwede rin kasi lalo na kung ang tinatawag nating category ng pulmonya niya naman ay mild or moderate. Ibig po sabihin ng mild,
kaya pong gamutin sa bahay yon. Usually, ito yung mga bata. So, less than 60, less than 65 years old, nagkaroon ng pulmonya, pwede lang pong gamutin sa bahay. Of course, under the guidance of the doctor, may antibiotic pong ibibigay. Tapos, ibibinibigay niya usually, again, ng pampalabas ng plema kasi yan ang madalas na sasabihin ng pasyente, no? Yun ang pinaka nakababanas na simptomas niya. Aside sa ubo, yung plemang ayaw lumabas. So binibigyan po siyang pampalambot or pampalabas ng plema. Kung may lagnat, bibigyan lang po rin ng paracetamol. May ibang pasyente na sabi ko nga may underlying disease, so yung mga may COPD, pero dahil nga po sa kondisyon po natin, mukhang po pwede pa rin silang gamutin sa bahay. Mas matitinding antibiotic na po ang kakailanganin nila. So pag sinabi ko mas matitindi, mas matataas po na dose or mas mahabang days or number of days ang kakailanganin nila. Pero may option po na po pwede sa bahay. Again, depende po yan sa doktor na nakakita sa kanila. Normally, ang tinitignan natin, Doc Joubert, kung hirap na ba huminga, may edad. So medyo judgment call kung dadalhin sa hospital o hindi. Correct, yes. So bukod dun sa hirap paghinga, syempre kung may comorbidity na medyo yun ang kailangan nating kontrolin din. So kunyari may hika ka tapos yung hika mo naging unstable dahil sa pulmonya. So judgment call yan ulit ng doktor o i-hospital kita kasi napaka-uncontrolled na nung hika mo. At ang nag-trigger ng uncontrolled na hika mo ay itong pagdapo ng pulmonya. Pagdating sa gamutan sa pneumonia, Doc Joubert, yung ginagamot sa bahay, ano nga mga first line ngayon? Antibiotics? Ano yung mga binibigay din pampaluwag ng plema at iba pa? Oo. So usually po, ang madalas na sigurong nadidinig ng pasyente yung mga macrolide antibiotic katulad ng azithromycin. So yan po yung once a day lang na tableta. Sometimes 3 to 5 days mo lang ibibigay po. Sometimes naman amoxicillin kung hindi po allergy lalo sa penicillin ng isang pasyente, pwede po namin ibigay yan, amoxicillin, yung mga derivatives nito katulad ng mga co-amoxiclab, sultamicillin, pwede pong ibigay yan or sometimes medyo high-end na sa furoxime. Again, yung dose po, depende sa doktor, usually po twice a day yan for 7 days. Sasabayan po natin yan kung hirap nga po maglabas ng plema. So again, yan po yung mga tinutunaw na gamot, N-acetylcysteine or fluimucil, sometimes ambroxol, Ectrin, yan po yung mga pampalabas ng plema na ibinibigay namin. Yung ibang pasyente naman, baliktad. Dok, ang kati-kati ng lalamunan ko sa kakaubo ko. So usually, binibigyan po namin yan ng konting cough suppressant na may anti-allergy. So yan po yung mga cetirizine, mga Sinicod Forte, yan po yung mga cough suppressant. So depende po talaga sa manifestation nyo on top of the infection kung ano po ang maaring idagdag ng doktor. Final question, Dr. Joubert, vaccine sa pneumonia, pati na rin vaccine sa flu vaccine, sino ba kailangan at anong mga age ito? Bale, ang flu vaccine po natin, once a year po siya talaga binibigay. So dahil COVID po ngayon, ang rough rule namin is 2 weeks after your COVID dose ng vaccine, tsaka natin siya ibibigay yung flu vaccine or pneumonia vaccine. So may 2 weeks po na interval. Ang flu vaccine po, yan? SOP na po, requirement na yan. Basta senior citizen ka, kaya may underlying disease ka o wala. So that means pag more than 60 years old above, yearly, makakuha ka sana ng flu vaccine na pwedeng ibigay sa'yo. Ngayon, kung below 60 years old ka, basta may comorbidity ka, maganda po yung flu vaccine pa rin. So ito yung kung may hika ka, kung may diabetes ka, kung may sakit ka sa puso, automatic po sana yung flu vaccine maibigay sa'yo or kung healthcare worker ka. Kasi hindi mo naman alam yung mga nakakahalubilo mo, mas maganda may flu vaccine ka. Yung pneumonia vaccine po, 2 klase siya kasi. So there's a pneumonia vaccine, yung po yung nadidinig yung madalas, yung Pneumo 23 na tinatawag. So once every 5 years. So again, ang binibigyan po nating once every 5 years, elderly or senior, yun nga po yung na-mention ko, kaya may comorbidity or wala. Pag again, below senior citizen age, yan po yung mga may cardiac disease, may mga sakit sa puso, yung mga may underlying pulmonary disease, mga COPD natin or may hika ulit,
yung ibang post-TB na patient na tinatawag nating may bronchiectasis or yung baga nila hindi masyadong gumanda ang paghilom kahit wala na yung TB, maganda po silang bigyan ng pneumonia vaccine. Thank you very much, Doc Jubert. Any final words sa ating kababayan? Maraming salamat, Willie. Please don't hesitate to invite me always. Gustong-gusto ko tong usap sa'yo dahil it's a welcome respite from all the hospital work at gustong-gusto ko po talaga na nagsispread tayo ng tamang impormasyon at mga balita para po sa nakikinig kay Doc Willie Ong at kay Doc Liza. Stay safe, everyone.